Good afternoon, lovies! Yes, good afternoon na. Pero kagigising ko lang. At eto, breakfast and bed. Pananghalian na siya, pero breakfast and bed pa rin ako. Kasi kagabi is late na naman akong nakatulog na naman. Alam nyo naman ako, lagi nang late pag natutulog. Ewan ko ba, tingnan nyo ang eye bags ko. Oh. Hindi ko alam, kadalasan kong tulog talaga is around 5 a.m. or 6 a.m. early morning. Ito nga yung 2 linggo na akong ganito eh. Hindi ko alam kung anong problema, basta hindi ako nakakatulog talaga. Kahit anong pilit ko, hindi talaga ako nakakatulog ng maaga. At pagdating ko niyang galing trabaho, hindi talaga ako nakakatulog. Kahit pinipilit ko, sa ngayon, alam niyo naman, pananghalian ko na to. Ito na yung pananghalian ko. Ito yung niluto kong pansit kahapon. Yung tira. Kasi di ba tawag dito, nagluto ako para dun sa 5th year death anniversary ng mother ko. And then, nandito pa rin yung isang sapin-sapin na niluto ko. So, yun na lang muna ang almusal ko. Almusal muna tayo para naman may laman yung tiyan natin. Sabay na natin yung pananghalian kasi 1:30 na rin naman. So, kain muna tayo kasi para naman may laman ang ating tiyan. Coffee with pansit and sapin-sapin. Okay na yun, magandang ano na yun. Sarap pa naman. Sarap pa siya. Pati yung gulay niya, crunchy pa rin siya. Ang sabaw ko. Wala akong pasok. Dito ko lang sa loob ng kwarto. Kasi, kwarto lang naman ang iikutan mo. Wala ka naman ibang iikutan. Kwarto lang naman talaga. Wala ka naman ibang iikutan. Kaya, kagising mo, andyan lang naman yung banyo ko dito sa loob ko. Nandito rin naman ang banyo ko. Pagkagising ko, maghilamos ka na at kung ano ka nang gawin mo muna. Brush ka. And then, kung gusto mo kumain ko. Kung ayaw mo, wag. Manghilata ka lang. Wala naman masasabi sa'yo na bumangon ka na dyan. May magtrabaho ka na sa loob ng bahay. Mag-ano ka na, maglinis ka na. Wala naman. Kasi, pag mag-isa ka talaga, kahit anong oras kapag gumising. Tapos, kung gusto mong maglinis ka. Kung gusto mong humiga ka lang buong maghapon, humiga ka lang buong maghapon. Yun lang ba. Kanina, kausap ko rin yung anak ko na bunso. Kasi ang gusto niya is paayos na lang yung phone ng ate niya. Tinanong ko siya kung magkakano. Sabi niya yung pagpaayos daw yung sa likod yung sa likod, yung nasbasag is 400 daw, sabing ganon. Pero yung camera, hindi pa daw alam kung magkakano. So, sabi ko, ipatanong mo sa ate mo kung magkakano. Kasi magbe-birthday nga siya ngayong 21. Mag-i-18 birthday siya ngayong 21. Pero, sabi niya, hindi daw siya. Ayaw daw niya maghanda. Kasi, gusto lang nila, sila na lang, family bonding na lang siguro. Magpa-family bonding na lang daw sila. Kakain na lang daw sila sa labas. Tapos, yun lang daw. Buti nga akala ko nga gusto niyang gaya ng kay ate niya nung dati na nag-18 birthday ang ate niya na naghanda talaga sila na malaking handaan talaga nung nangyari nung 18th birthday ng panganay kong babae. Kasi syempre panganay yun, first time ko talaga magkaroon ng magdidibo yung panganay mo. Syempre kahit paano is bigyan mo ng kaunting kasiyahan ba. Kasi first birthday ng anak mo na dalaga na nag-18 years old, ganon. So, excited ako nung time na yun. Pero so, yung pangalawa ko, nung mag-18th birthday siya, ang request lang niya is sa bahay lang. Mga friends and family lang ang pumunta. Tapos, kaya mo tayo habang kukwenta ako. Tapos, yung tawag dito, yung bunso ko, suppose sabi dapat, maghahanda yon ngayong taon na to. Ang problema lang yung nagkaroon ng emergency yung kanyang lulutuin na is
share ko muna dun sa asawa ng kapatid ko. Kasi nga nagkaroon ng emergency sa family nila na hindi inaasahan. So sabi ko, wag mo nang isipin yung birthday ng anak ko na wala siyang lulutuin, something like that. Sabi ko, mas importante yan kasi kako is emergency yan. Hindi naman natin inaasahan kung anong mangyayari talaga sa life natin. Kaya hindi ko na sabihin kung anong nangyari, basta nagkaroon ng emergency at yun na nga. So sa madaling salita is pinagbinenta yon kasi dalawang baboy yung inano nila eh. So binenta yung isa at yung isa yun ang linuto nila. Kaya yung para sa anak ko sana ngayong 18th birthday niya, wala siyang lulutuin. So okay lang, sabi ko naman okay lang kasi sabi ko nagagawa naman niya ng paraan, sabi ko. Kasi sabi ko mas importante yan. Sabi ko kaysa mas importante ka ko yung emergency na yan kaysa sa susunod. Sabi ko kasi yung mga bagay na wag mo nang isipin ka ko kasi namang problema yung bayaw ko. Sabi ko wag mo nang isipin yung mga susunod na problema. Yung problema mo ngayon, yun mo nang ayusin mo. So sabi ng anak ko is bunso ko yan eh, mag-18th birthday. Wala naman akong budget talaga para sa regarbong birthday niya eh. Ang sa akin lang is yung kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Kung anong gusto niya, yun na lang ang anuhin ko. So, for now, yun ang gusto niya is paayos na lang yung phone ng ate niya kasi wala nga siyang nagagamit na phone kasi yung tablet ang ginagamit niya. So, hindi naman niya madala sa school kasi malaki nga. So, nag-request siya sa akin na yung kay ate na lang niya kasi ang ate niya may bago ng phone. So, sabi ko, okay. Sabi ko, patanong mo sa ate mo kung magkakano yung paayos niyan. Tapos, kakain na lang daw sila sa labas. So, happy naman ako sa ganun kasi ayaw naman niya ng madigarbong, ayaw naman niyang magarbong handaan kasi gaya ngayon, yun ang gusto ng anak ko, yung kakain lang sila sa restaurant. Tapos, kung yung gusto lang niya na phone, yun na yun. Yun na yung parang gift niya, ay hinihingi niyang gift para sa akin. So, ibigay na lang natin yun. Yun lang. So, for now, ewan ko, wala naman siguro akong bang gagawin sa ngayon. Kaya, lang muna tayo. Dito lang, ikot-ikot lang dito sa bahay. Kasi tinatamad din ako lumabas kasi ang init din lang naman sa labas. Hindi ka rin naman mag-i-enjoy Buti kung nasa mall ka. Pag nasa mall ka naman, siyempre, kailangan mo ng pera. Wala naman tayong budget pa sa ganun. So, dito na lang tayo sa bahay. At least, hindi pa tayo gagastos, diba? Malag tayo ng TV, maglinis tayo, maglaba tayo. Yun na yun. Pag meron tayong extra, okay lang. Pero pag ganitong wala naman tayong extra na income, tapos meron pa tayong mga iniisip na bayarin. So, siyempre na lang natin yun. Para makapag-save din tayo. Pero sabi na, hindi pa rin naman na makapag-save kasi wala ka naman nga isi-save. Sinasabi mo mag-save tayo ng pera, pero yung point na wala ka naman palang isi-save kasi wala ka naman ipon. Sinong relate dyan? Pinipilit na magkaroon ng savings pero walang savings kasi pagdating ng sahod mo is wala pang dumating yung sahod mo, nakabudget na. At kung yung binabudget mo kulang pa, yung sahod mo kulang pa sa mga expenses na binabayaran mo. Ako kasi ganun ako lagi. Lagi akong short sa expenses talaga. Totoo lang. Thankful naman ako. Kasi kahit paano, at least meron kang kinikita sa buwan-buwan. Yun ang importante. May kinikita ka buwan-buwan. Kung mayroon kang sobra, salamat. Kung wala, hayaan na natin yun kasi wala tayong magagawa. Huwag natin pilitin yung sarili natin na magkaroon tayo ng makapag-save tayo sa buwan na to na alam naman natin na kulang nga tayo sa budget, diba? So, ganun lang ang life. Kapag meron, itabi. Kapag wala, sorry. Kasi hindi naman tayo mayaman na hindi tayo pwede magpadala sa pamilya natin. Tayo na sa mga emergency cases. Kahit meron tayo, kahit na
Kung meron tayong kaunti, tapos meron nangangailangan, hindi kasi ako hindi kasi ako ganun eh. Pag meron ako, tapos may nangangailangan, kahit na kung para sa akin na yung pera na yon, bibigay ko talaga yan kasi kailangan yan eh, nangangailangan sila. Unless, na alam ko naman na kung para saan lang yung paggagamitan niya, hindi talaga. Kahit meron ako, hindi ko siya bibigyan. Kasi alam ko kung ano yung paggagamitan niya. Ang paasahan kasi, kung para sa para sa pamilya, para sa pagkain, para sa kung pangangailangan ng napaka-importante pangangailangan, bibigay ko yan. Pero kung para lang sa luho na hindi talaga. Magalit na basta hindi ako magbibigay talaga. Ganun talaga ako. Pero kung nakikita kong kailangan talaga, bibigay ko yan. Walang problema sa akin yan. Kahit na yun na yung sentimong nasa kamay ko, bibigay ko yan. Kasi dito makakapaghanap ako eh. Sa kanila, mahirapan tayo sa Pilipinas maghanap ng pera, di ba? Alam niyo naman yun siguro, hirap sa Pinas. So, yan muna. Tapusin ko lang muna itong pagkain ko. Kukunin ko yung ibang mga damit dito. Kasi super dami na nga talaga to. Hindi ko naman nagagamit. Pipiliin ko lang naman siya. Yung mga may sahod tayo, oo, every month, pero hindi sapat ang sahod para lang sa pang buwanan nating budget sa Pinas dito. Kasi nag-uupa rin ako ng bahay dito. So, hindi rin ako makapag-save ng money ba ng kasi baka iniisip ng iba na abroad ka is okay, marami ka ng pera. Hindi po sa ganun. Depende na lang po siguro kapag yung family mo sa Pilipinas, may source of income din sila na itutulong sa iyo. Pero sa akin kasi, oo, ang mga anak ko, may mga, some of those mayroon na rin silang income. Kasi kahit nag-aaral sila, mayroon silang source of income na ginagamit nila sa sarili nila. At yun po, pinagpapasalamat ko kasi hindi na sila humihingi sa akin ng yung mga luho nila sa sarili nila, hindi na nila yun sa akin nahihingi. So sila na mismo bumibili para sa sarili nila at hindi na bibigay sa akin. Ang sa akin lang is budget sa bahay. Tapos yung asawa ko rin naman ang bumibili ng ay nagbabayad sa kuryente, sa ilaw. Siya naman ang nagbabayad doon. Tapos minsan nakakapagbigay pa rin naman ako sa ganung Tapos ako naman mga expenses lang sa bahay. Tapos kung tawag dito panggastos, yun ang sa akin. Tapos tuition ng anak ko, yun ang sa akin. Yun ang nagagamit na kukuha sa sahod ko. Tapos yung gastos ko rin dito, bayad ko sa bahay, yun din ang naaano ko. So yun lang, sinabi ko lang po sa inyo na hindi lahat ng abroad is marami ang ipon. Hindi lahat ng abroad is kayang bilhin lahat ng gusto nila. Hindi po sa ganun. Kasi mayroon din po kasi tayong mga bagay na hindi inaasahan na sasabi natin na nagagastos natin yung pera, nakakapaghiram tayo ng pera dahil lang sa may mga emergency situation ba tayo. Mayroon mga ganyan eh. So, sa iba na hindi nararanasan yun, siguro masasabi nilang kasi ganito, kasi ganyan eh. Ayaw ko na lang mag-mention ng mga ng mga bagay na kung ano man ang gustong sabihin ko. Pero kadalasan kasi ganun ang nangyayari. Kasi ang iniisip nila, porket abroad ka is marami ka ng pera. Hindi po sa ganun eh. Kasi hindi po lahat ng abroad ay may ipon. Ito real talk to. Isang beses ka lang sasahod sa isang buwan. Pero isipin nyo, pag nagpadala ka ng pera sa pamilya mo, hindi pa umaabot ng isang buwan, ubos na ang budget no. Ubos na ang budget nyo. Wala nang budget sa Pilipinas. Totoo yan. Kasi sa akin, oo, ganun palagi yan nangyayari. Pagpadala ko, kasi hindi naman kalakihan ang pinapadala ko sa Pilipinas. Ang pinapadala ko lang talaga sa Pilipinas, yung pang araw-araw talaga nilang pero kinukulang pa yun. So, ang isang buwang sahod ko is, hindi lang ako isang beses nagpapadala sa kanila. Pero isang beses ka lang sa sahod, diba? So, ang isang beses ng sahod mo na yun, sabihin na nating pagkain mo dito, bayad mo sa bahay, padala mo sa Pilipinas, ubos na yung sa Pilipinas, ikaw na andito, nagtitipid ka lahat ng mga dapat mong
dapat mong itipid sa para sa sarili mo, titipirin mo talaga kasi iniisip mo baka mayroong emergency basis sa emergency emergency cases sa Pilipinas na kailangan mong paghandaan. At kahit na nga sabihin na natin na mayroon kang nakatabi na kahit nakaunti man lang, mauubos din 'yon. Mauubos at mauubos din 'yon. Kaya hindi ko sinasabing hindi ako makakapaghiram kasi ako totoo lang nakakahiram ako ng pera dito kasi dahil nga sa sinasabi ko pag emergency cases na nangyayari na example yung anak ko kailangan nila ng tuition fee, iubos na yung budget ko. Saan ako kukuha? Syempre, sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko sa work nakakapaghiram ako. Kasi nga makakakuha ka agad ng pera kasi andito ka. At alam nila na may trabaho ka at may ibabayad ka sa kanila. So, bibigyan ka nila. Pero may mga cases na sometimes, kasi naranasan ko dito, sometimes nakapaghiram ako na hindi ako napagbigyan kasi nga wala din naman sila kasi ubos na rin naman kasi napadala rin sila sa pamilya nila. Kaya, sana naman, yung mga tao din naman dyan na minsan na hindi ko napapahiram, wag po kayong magalit sa akin kasi kung sa akin lang kung meron ako, oo, mapapahiram ko kayo. Pero kung wala naman po talaga, saan ako kukuha? Alam nyo naman po na may pamilya ako. So, wag pong sumasama yung loob nyo na hindi ko kayo mapagbigyan, nabigyan ko pautangin ko kayo kasi wala din po talaga ako maibibigay sa inyo. Kaya, pagpasensyahan nyo po kung sakaling hindi ko kayo napagbibigyan. So, tapusin ko na muna to kasi ito. Tatanggalan ko yung iba dyan. Yung iba naman is, kailangan ko pa naman. So, kukunin ko lang yung mga hindi ko na kailangan para ilagay ko sa isang plastic at i-dispose na natin para hindi na siya makasagabal dito sa taas natin. So, simula na muna tayo dito para matapos na natin tong trabaho natin.